Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-16 na linggo ng karaniwang panahon at ngayon po ay World Day of Grandparents o mga lolo at lola at mga nakakatanda. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo luwalhati sa Diyos sa kalaasan, kaloob sa luwa'y kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa inang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat.
Ang kasaysayan ng ating kaligtasan ay tanda ng awa at walang kapantay na pagmamahal sa atin ng Diyos. Bilang pagkilala sa pagtitiis at awa ng Diyos, marapat na maging mabuti tayo sa isa't isa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. At walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas nagmumula ang iyong katarungan. At maaari kang magpakita ng habag kanino man, sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sinumang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na di kapansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Kung ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi, kung ikaw ay mabuti sa lahat ng Kung ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi, kung ikaw ay mabuti sa lahat ng Sila'y mabuhay sa iyong
lahat ng nagsisisi. Ay mabuti sa lahat ng Sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang mga kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Wag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin, at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig."
Isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinghaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginagawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula nang likain ang sanlibutan. Pagkatapos iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at iahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpahalang umaga po sa inyong lahat. Muli ang sabi sa atin sa kahuli-hulihang salita sa ating pong Ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Desisyon mo po kung makikinig ka o hindi. Kung magbibingi-bingihan ka o talagang bubuksan mo ang iyong mga tenga. Kasi dito nakasalalay ang kaligtasan ng bawat isa sa atin sa pinakikinggan natin. Ipinaliwanag ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Gumamit ng mga talinghaga, mga ordinaryong mga bagay na laging magpapaalala sa tao kung paano tayo minamahal ng Diyos at kung paano tayo hahatulan ng Diyos pagdating ng araw. Mga talinghaga na hindi naiintindihan ng mga taong matatalino, marurunong. Kung maalala niyo po, sabi nung nakalipas na linggo, nagpapasalamat ako, Ama, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong. So hindi nila naiintindihan ang pananalita ni Jesus. Kasi ngayon, ang sabi nga, gumamit ng trigo, ibig sabihin may sakahan. So ang mga nakikinig sa kanya, marami dito ay mga magsasaka, mga magbubukid, at yung mga ordinaryong bagay katulad ng harina, mustasa, na kapag tinitingnan mo ito at
talagang mapapagnilayan mo, ganito kumilos ang Diyos. Ang may pandinig, makinig. Tandaan mo, habang nagsasaboy ng mabuting binhi, nagsaboy din ng masamang damo. Kahit dito, habang nagsisimba tayo, inihahatid ni Jesus ang salita niya, pero naghahagis din sa ating mga isipan ang demonyo para hindi tayo nga makapakinig. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon, makikinig ka ba sa Diyos o makikinig ka sa demonyo? Ano na, tulog na? Kasi ang sabi ni Jesus, makinig. Pero ang sabi ng demonyo, sige, mag-isip ka ng kung ano-ano. Sige. Kaya matulog ka. Sige, ano pang mga bagay na pwede mong gawin? Ang paghahari ng Diyos. No? Kasi minsan nasasabi natin, bakit ganun? No? Bakit may mga masasamang tao? Lahat naman nilikha ng Diyos na mabuti. Mabait, maganda. Lahat. Walang nilikha ang Diyos na masama. Nagpapasama sa tao ay ang kanyang pagpili o desisyon. Sabihin niyo nga po, ako ay mabuti. Problema niyan, pag hindi mo pinaniwalaan na ikaw ay nilikha ng Diyos na mabuti. Pinapaniwala tayo ng demonyo na tayo ay hindi mabuti. Pinapaniwala tayo ng Diyos na tayo ay masama. Minsan, hindi mismong demonyo. Kasi nga, pag tumayo mismo dito ang demonyo at kinausap ka, tatakbo yan. Pero, ang demonyo, sabihin mo dun sa taong yun, no? Walang iya siya. Wala siyang kwenta. Sabihin mo. Bata pa lang, sasabihan na yan. No? Nakukondisyon niya na ang utak. Kaya habang lumalaki, yan, natututong magnakaw, natututong makiapid, natututong magbisyo. Kasi ang paniwala niya, eto ako eh. Eto ako. Kung ganyan ka, so ibig sabihin gumawa sa'yo, ganyan din. Sabi sa atin, ang Diyos kapag umatol at tanging nasa Kanya ang paghatol, hindi siya basta-basta hatol, kundi magbibigay muna siya ng maraming pagkakataon. Kasi may mga desisyon tayong mali, nagkakamali tayo. Diba? Sabi sa aklat ng karunungan, ang sabi po, binibigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakalob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Hindi tayo basta-basta hatulan ng Diyos ng ganun na lang. At alam niya, sabi sa ikalawang pagbasa, alam niya ang ating mga kahinaan. Kaya nga siya rin mismo, ang Espiritu Santo, ang tutulong sa atin para tayo maging malakas sa ating kahinaan. Nagiging mahina ka kasi gusto mo naman talagang maging matuwid, gusto mong maging mabuti, gusto mong maging tapat, gusto mong maging mabuting tao. Pero dahil nga mahina tayo, mahina ka, kaya nagpapadala ang Diyos mismo. Binibigay niya ang Espiritu Santo para tayo maging malakas. Pero kailangan mo yung effort, kailangan mo ng tumulong. Tulungan mo ang iyong sarili. Huwag mong yakapin ang kasamaan. Ayan, di ba sabi kung anong iniisip mo, yun ikaw ang magiging. So kung isipin natin lagi, mahal ako ng Diyos, mabuti ako, nilikha ako ng Diyos, so, yun ang makukondisyon natin. Kaya kahit anong mga panunukso ng demonyo, magiging matatag tayo.
Wag mong, minsan, no, yung parang, ang isang taong pag sinabing, eto na ako eh. Yung bang siya mismo, sinukuan niya na ang sarili niya. Nawalan na siya ng pag-asa na may pagkakataon pa siyang magbago. Hindi totoo eh. Dahil nga, laging nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon. Pinagdadamutan mo ang sarili mo. Yung lumikha sa'yo, hindi nagdadamot. Bakit ang damot mo sa sarili mo? At parurusahan, para bang ikaw na mismo nagpaparusa sa sarili mo? Nagkamali ka, totoo. Pero hindi ibig sabihin, masama kang tao. Pero may pagkakataon para itama mo o ituwid mo ang pagkakamali. Ihingi mo ng tawad ang iyong kasalanan. Tandaan, sabi na, pagdating ng araw, doon tayo hahatulan sa mga desisyon natin. Kung tayo ba ay tatalian at itatapon sa maningas na pugon, o tayo ay dadalhin sa kamalig. Mamili ka. Kung mamimili ka, tiyakin mo, kasi yun yung panghabang buhay. Yun dito sa lupa, kung tutuusin natin, no? Yung mga desisyon natin dito sa lupa, minsan mga panandalian lang eh. Pwedeng mabago. Habang nabubuhay tayo, pwedeng mabago yan. Pero kapag natapos ang buhay natin dito, yun ang panghabang buhay. Wala nang bawian na pag nandun ka na, sinusunog ka na sa impyerno. Lord, ayoko na, nagsisisi na ako. Wala na. Kasi hinatulan mo ang sarili mo. Ang hatol ng Diyos, habang nandito pa, panibagong pagkakataon, araw-araw, ating paggising, panibagong pagkakataon. Nasa iyo, Kasi talagang mahirap po, no, kapag ikaw lang din kasi talaga ang magdidesisyon eh. Minsan kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo, ikaw pa rin. At the end of the day, ikaw yan. Pero lahat, inilatag na ng Diyos, ibinigay na sa atin ni Jesus, pinaliwanag niya na, malinaw sa iyo kung ano ang mas paniniwalaan. Pag sinabi mo bang, ito ako eh. Ito na ako. Alin ba sa dalawa? Pinaniniwalaan mo ba na may pagkakataon ka pang maging mabuti? O pinaniniwalaan mong ikaw ay masama? Alin sa dalawa? Ang may pandinig ay makinig. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may 3 araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Kung pagtitiwala nating dasalin sa Ama, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng uri at estado ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita mo, Ama, upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng iyong salita upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang mga nasa piitan at lahat ng binansagang masamang damo ng lipunan ay makadama ng pagpapatawad mula sa iyo, O Diyos, at tunguhin ang landas ng tunay na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi. Pagkos ay patuloy na manalig sa iyo, O Diyos, nahahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Sama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga agarang paggaling at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman.
Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, namin mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasaya sa Kanya, lahat ng pangalat o puri, ay sa iyo, Diyos
Tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpapakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na gayo'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.